Hello mga kaibigan! Bago matapos ang 2025, basa muna tayo ng salita ng Diyos. Amen? Buksan natin ang Isaiah 43 verse 18 to 19. Do not remember the past events. Pay no attention to things of old. Look, I am about to do something new. Indeed, I will make a way in the wilderness, rivers in the desert. Sa talatang ito, pinaalalahanan tayo ng Diyos na huwag tayong manatili sa nakaraan, sa mga pagkakamali, kabiguan o hirap na pinagdadaanan natin. Ang nakaraan ay hindi dapat harang o hadlang para sa mga plano niya sa atin. Dahil may bago siyang gagawin. Gagawa siya ng daan kahit sa gitna ng disyerto at magpapaagos ng ilog sa mga tuyong lugar ng buhay natin. So, ibig sabihin, kahit sa panahon ng pagsubok at kawalan ng kasiguraduhan, may paparating na pag-asa at bagong simula. So may testimony, alam ko ang pakiramdam ng paghihirap. Naranasan ko ang pagbabago mula sa mainit na lugar, lumipat sa malamig na klima, which is itong Canada. Hindi lang katawan ang nag-a-adjust, pati yung puso, pati yung isip at emosyon. Dumaan din ako sa mahabang proseso ng permanent residence, pero hindi pa kami permanent ha. Napakahirap pala. Puno ng paghihintay, puno ng pangamba, at minsan parang wala kang kontrol sa mga nangyayari. So may mga araw na napapaisip ka, sabi mo, Lord, hanggang kailan? May direction pa ba ito? Pero sa bawat hakbang, natutunan kong magtiwala. Dahil kahit hindi ko maintindihan, gumagawa na pala siya ng paraan. Tahimik man, pero totoo. Parang ilog sa disyerto, dumarating kung kailan mo pinakakailangan. So ano po yung lesson? Hindi hadlang ang nakaraan. Hindi sayang ang paghihirap. At hindi aksidente ang mga pinagdadaanan natin dito. May tinuturong aral ang Diyos. Sa bawat season, tiwala lang. Kahit may kabiguan, may bagong simulang nakaraan. Naniniwala po ba kayo doon? So para sa atin ngayong 2026, bitawan natin ang bigat ng kahapon. Ano-ano yon? Siguro alam nyo na po yon kung ano yon. Yakapin natin ang bago at huwag kalimutang kasama natin ang Diyos. Napakahalaga po nun sa bawat hakbang ng ating buhay. Napakahalaga na lagi nating maramdaman yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Dahil yan ang kailangan natin. Lalo na tayo na nandito sa lupa, ang daming nangyayari sa buhay natin. So, mga kaibigan, bago magtapos ang bagong taon, itong New Year, binabati ko po kayo ng Happy New Year po sa ating lahat. Kung nakarelate ka, i-comment mo ang Amen.
at i-share mo ito para ma-encourage din ang iba. God bless po. Happy New Year. Bye-bye.